Buong akala ng isang 17 anyos na dalagita mula sa Santa Rosa, Laguna, buong buhay niya at ng kanyang pamilya, puro kamalasan ang kanilang inaabot. Hanggang isang araw, ngumiti sa wakas ang kapalaran ng bonggang-bongga. Salamat sa Wawa Win. Ano ang gagawin mo kapag nanalo ka ng 1 milyong piso? Pag ako po nanalo ng isang 1 milyon, ipapopera ko po yung mata ko para po makapag-aral po ako ng maayos. Ako pag nanalo ako ng 1 million, gusto kong itulong sa mga kapatid ko sa pagpapaaral. Siguro pang business ko. Ayun na, tuloy-tuloy yan. Nag-enjoy ba ba na? Nag-enjoy! Nitong nakaraang Lunes, sa episode ng Wawa Win. Ang ating mga bida ngayon ay mga, Campus Crush. Ito na po sila! Yan! Ang mga tinaguriang Campus Crush ang binigyan ng tsansang maging milyonaryo, pero sa kanilang lahat, ang umabot sa mega jackpot round sa pera o kahon. The beautiful crush ng Campus, Shane. Ang half-British at half-Pinoy na tubong Santa Rosa, Laguna, si Shane. Isa dyan, may nilalaman ng mega jackpot. 1 million cash at isang brand new house and lot. Kaya mag-usap kayong mabuti. Ano nararamdaman nyo? Baka ito na yung pagkakataon. Tila inaalap pa si Shane sa umpisa. Ang mga nauna niya kasing napiling kahon, bokya. Dahlia na po. Nalilito na ako. Okay, dahlia na. Ayan, yung dahlia mo. Huli na to. Last na. Sampagitan na lang po, last na yan. Ayoko na, sampagitan na po talaga. Sigurado kayo, sampagitan. Opo. Ha? Sampagitan. Last na yan. Sige, sampagitan. At nagsimula na ang tawaran nila ni Kuya Will. 50,000! Kahon po. 60,000! Pera na lang po. Ang pinagbalik nila sa 60,000 ay... Huling pagkakataon nyo na to. Bubusan ko na to. Mag-uusap na kayo, mag-ina. Saan ka na? Di ba gusto mo na umalis doon sa tinitirhan natin? Kasi ilang ulit na tayong gustong pasukin doon. Ano nga mo? Siya mismo yung nagsasabing gusto niyang mapanalunan ng jackpot, makaalis kami doon sa tinitirhan namin. Dahil talaga pong delikado. Yung pala naman eh. This will be the last chance. Kahon na po, sige po, kahon. Hanggang ang alok, umabot ng 150,000! pero si Shane, buong tapang pa ring pinili ang kahon. Ang laban ng kahon! Lumipat ka na laban! Ang laman ng kahon, ang mega jackpot prize na 1 million pesos at meron pang house and lot. Kuya Will, maraming salamat po. Malaking biyaya po nito sa amin. Hindi ko po akalain sa isang beses na paglalaro ko, makukuha ko po yung mega jackpot. Tsaka po mabibili ko na rin po yung gusto ni Mama kasi po lagi niya pong inihiling sa akin pag birthday niya. Magkaroon po kami ng malaking TV. Mabibili ko na po yung gusto niya ngayon. Salamat po. Si Shane ang kauna-unahang nag-uwi ng mega jackpot ng Wawa Win. Hindi ko po maisip na ako po yung mananalo kasi para po panaginip kasi hindi ko po expected na ganito yung mangyayari sa isang beses na pag-try tsaka sa pagsugal. Pagkapanalo ni Shane, agad ko siyang nakapanayam. Una sa lahat, congratulations Shane ha. Nay, congratulations po. Ano bang pakiramdam ng biglang sa isang iglap, 1 million na agad, Shane? Sobrang sarap po sa feeling kasi parang yung 3 weeks pong pag-aantay ko ng tawag po mula po sa Wawa Win, ang kapalit po pala nun, napakalaking blessing. Pagising mo kanina umaga, alam mo ba na
baka ito yung araw na mananalo ka ng 1 million? Hindi po. Ang akin lang nga po, makapaglaro lang po ako. Tas kung hindi po talaga papalarin, okay lang po. Pero di ko po akalain na ngayong araw na to, para sa akin po pala talaga yung jackpot na yon. Ako po pala yung inaantay. Bunso si Shane sa 4 na magkakapatid. Kasalukuyang nag-aaral ng kursong Business Management. Matagal na raw niyang pangarap na makasali sa Wawawin. Pero niwala silang pamasahe paluwas ng Maynila. Katunayan, ipinangutang pa raw nila ang kanilang ipinamasahe para lang makapag-audition. 3 weeks ago po, nagpa-audition po sila para po sa Campus Crush. Nag-audition po kami. Tapos, kagabi lang po, tinawagan po kami. So, naghanap po agad kami ng pamasahe. Yung susuotin ko po kasi syempre po, lalabas po sa TV. Yung performance ko po, kung ano po yung gagawin ko. Sa relocation site na ito, nakatira ang pamilya ni Shane. Andito po tayo sa South Bilfor. Dito po nakatayo yung bahay na tinitirahan po namin. At 6 years na po kami nakatira dito. Ilang beses daw silang nagpalipat-lipat noon ang matitirhan. Naranasan na rin nilang mapalayas. Siyempre po, malungkot kasi wala kaming matawag na amin, na bahay namin. Ganun kasi lagi kaming nakikitira. Lagi kaming sumisiksik sa bahay ng iba. Lumipat ka na ba? Kaya hindi nila inakalang sa isang kisap mata, umikot ng husto ang kanilang kapalaran. Ikaw yung unang milyonaryo, ha? Ikaw yung unang nanalo ng 1 million sa Wawawin. Opo, yun po talaga yung pinakapangarap po namin, magkaroon po ng sariling bahay. Kasi po, sa relocation site lang po kami nakatira, sobrang delikado po. Minsan po, natatakot po kami na baka po mamaya, kaya po pala tinatangkang pasukin yung bahay namin dahil po sa akin. Kaya po nung nandun na po ako sa mismong competition ng Wheel of Fortune, talaga pong todo po yung panalangin ko na sana po, pagkaloob po sa akin yung bahay, tsaka po yung 1 million. Kasi laking tulong po talaga yun. Si Nanay Rexy, ang #1 fan ni Shane. Suportado niya ang kanyang anak sa pagsali-sali nito sa iba't ibang mga pa-contest. Mapa-beauty pageant man o mga singing at dance contest pa. Kayo naman, ano masasabi nyo? Anong pakiramdam po? Parang pakiramdam ko, nananaginip lang ako ngayon. Ay, hindi kayo naniniwala na totoo? Parang sabi ko sa sarili ko, kung totoo to o kung panaginip to, huwag na akong magising. Ano ba yun? Talaga po, ganun pala po talaga yun. Buong buhay namin, ngayon lang namin na-experience na, ayun, may house and lot kami sa isang magandang subdivision. Tapos, 1 million pesos. Bagamat si Shane, binusog ng pagmamahal ng kanyang ina, sadya pa rin daw may kulang. Nangungulila kasi siya sa kanyang tatay na Briton, na hindi pa niya nakikilala at nakikita. Ang tatay daw po niya ay British? British. Pero hindi po niya nakita mula pagkabata niya. Hindi na po niya talaga nakita. O, hindi mo kilala ang tatay mo, Shane? Never po. Never ko pong nakilala yung father ko. Hindi ko rin po siya na-meet personally. Taong 1987 nung nagkakilala si Nanay Rexy at ang Briton na si Anthony. Si Nanay Rexy noon, kabubyuda lang mula sa kanyang unang asawa. Nakita raw ng Briton ang larawan ni Nanay Rexy sa kaibigan niyang nagtatrabaho din sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Hanggang si Anthony lumipad dito sa Pilipinas para lang makita ng personal si Nanay Rexy. Nagkamabutihan sila. Hanggang ang kanilang pagmamahalan, nagbunga si Shane. Nagpabalik-balik pa raw noon ang Briton sa Pilipinas para suportahan ang mag-ina. Pero taong 1998, bigla na lang daw itong hindi nagpakita. Ano nangyari? Bakit umiska po yung Briton? Sabi ko nga po sa anak ko, pinaliliwanag ko, huwag kang magagalit sa daddy mo, sa ama mo, dahil alam ko na may dahilan. Kasi alam ko pong mahal na mahal ako nung asawa ko po siya, kasal po kami. Kaya lang talagang maraming pagsubok ang nangyari kasi yung naman po daddy naman niya, ano naman, hindi naman po mayaman eh. Naturingan nga lang na
foreigner, pero hindi po siya mayaman. Pero kaya naman niyang magparot-parito noon. Nakakapagdala ng pera sa akin. Kaya lang po, nung panahon na yon, nagsunod-sunod yung problema niya. May kapartner siya sa munti niyang negosyo, niloko siya, itinakas daw. Basta ganun po ang nangyari. Naka-aksidente, nakulong po siya, nag-community service pa siya, nagastusan pa siya ng malaki. Doon yung depression niya, kumain sa pagkataon niya. Ayon kay Nanay Rexy, may ibang pamilya na raw ngayon si Anthony sa United Kingdom. 3 taong gulang lang daw si Shane nang huli silang magkaroon ng komunikasyon. Walang pagsisikap o wala kang pagnanais na makita siya? Bata lang din naman po kasi ako. Siyempre, humihiling po ako na yung kahit isang araw po, mabigyan po ako ng pagkakataon na makasama yung tatay ko. Kasi yung isang buong araw lang po na magbabanding po kami. Kasi siyempre po, hindi naman po maiiwasan na mainggit ako sa iba kasi may tatay po sila. Hi, Daddy. I'm Shane, your daughter you left here in the Philippines 17 years ago. As you can see, I'm grown up now, but the longing I'm feeling for you since I was a kid is still the feeling I have for you. Daddy, I love you and I miss you so much. I love you. Napapaisip ba kayo? Anong dulot ng buhay na ito sa inyo? Para sa akin po, sabi ko sa kanya, alam mo, Shane, patuloy mo lang yung pagiging mabuting bata niya. Be-bless yan ni Ama. Kasi gano'n naman po yun Pagka mabuti kang tao, puro mabuti din ang darating sa'yo. Anong gagawin mo sa 1 million, Shane? Ang gusto ko po talagang unang gawin dun sa 1 million, magtago po yung sa savings po syempre. Tapos sa pag-aaral ko po, yung maliit na pera po, gusto ko po mapasimulan po ng business po niya kasi gusto po niya magkaroon ng tindahan. Nang, naniniwala na kayo na totoo na to? Totoo na po kasi na-interview nyo kami. Sabihin ko sana kailangan ko ba kayong kurutin o yugyugin para maniwala Sige kayo? nga po, kasi medyo natin si Nanay at yugyugin. Totoo ho, nanalo po ng 1 million si Shane. O ngayon pala kayo iiyak. Mapagbiro nga talaga ang tadhana. Kung minsan, sunod-sunod na malas ang dumadating. Lumipat ka na naman! Pero kapag ikaw naman ay swinerte, uulanan ka ng limpak-limpak na biyaya. Wow, wow,